Historical Institute. At syempre kay Professor Michael Charleston Chua, Professor po ng De La Salle University at Vice President ng Philippine Historical Association. Yung mga bagay na ganyan kasi, alam mo medyo kahit yung present generation natin, yung tanong ko nga, yung present generation natin, alam ba yung kasaysayan natin ng ating bansa magmula dun sa sabihin natin yung unang-unang pagproklama ng Republika ng Pilipinas ni Presidente noon. Ang katotohanan ay 3 taon mo kaming nilayasan. Uy, hindi lang 3 taon. 3 taon, tagal eh. 300 taon na tayo. Di ba? Ang Proclamation of First Republic ay ginawa sa Kawit, Cavite at ito ay sa pamagitan ni Emilio Aguinaldo. Pero ano ba nangyari? At noong June 12, 1898 1898. ating iginunita kahapon. Pero nadidinig natin sa kasaysayan si Andres Bonifacio, namatay, pinatay si Gat Andres Bonifacio. Sino nagpapatay? Wala ko kinalaman dyan, ha? At naririnig rin natin yung mga issue tungkol sa dapat daw si Bonifacio ang ating national hero. Pero ang mga Amerikano raw ang nag-choose o ang pumili kay Jose Rizal na mas, alam mo yon, hindi siya kasing parang revolusyonaryo ang puso katulad nila Bonifacio, yung mga katipunan, di ba? Ayaw nga niya, nag-away pa sila. Gusto raw ni Rizal noon yung parang peaceful revolution, samantalang sina Aguinaldo, sina Bonifacio, ang gusto nila armed revolution. Ako. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang saktal dilag. Tama na, direk! Ako naiiyak sa iyo, Chino. Okay, sa aming pagbabalik mga kaibigan, sina Dr. Celestina Boncan ng National Historical Institute at ganoon din si Professor Michael Charleston Chua ng De La Salle University. Sa aming pagbalik. Pinoy, ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Ibang-iba ang Pinoy. Pinoy tayo eh. Oo, Pinoy tayo. Pero ang tanong dyan, ang mga Pilipino ba kilala yung kanilang pagka-Pilipino? At alam ba nila kung ano ang totoong meaning ng pagiging Pilipino? Yun. Yun nga, kasi paano ka tatawagin Pilipino kung hindi mo alam yung iyong kasaysayan? Kumbaga ikaw ikaw, si Niña Corpus, kilala mo yung lola mo, kilala mo yung lolo mo, saan nanggaling yung lola mo, o yung, di ba, yung kapatid nung daddy at mami mo, kakilala mo lahat sila, alam mo kung mga nangyari, alam mo yung sarili mo, kilala mo yung sarili mo. Alam mo, nakakalungkot man isipin. Pero, alam mo, marami sa mga kabataan ngayon ang hindi na ganoon ka-in touch sa kanilang roots. Doon nag-uumpisa nga yun eh. Kung hindi ka in touch sa iyong sariling kasaysayan, how much more yung kasaysayan mo bilang isang, as a nation, di ba? Kaya mabuti, may mga ganito tayong discussion, kahit na siguro marami sa ating guilty, kabilang na ako doon, hindi masyadong nakinig sa aking history teacher siguro no college, and I deeply, truly, madly regret it. Hindi. Pero, kaya po kami masaya, kasama natin ngayon talagang 2 expert mula mismo sa Philippine Historical Association para bigyan tayong liwanag kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging Malaya at ang pagiging Pilipino. Okay. Si Dr. Celestina Boncan, siya po ang Chief Research Publications and Heraldry Division ng National Historical Institute. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po. At si Professor Michael Charleston Chua, Professor ng De La Salle University at siya po ang Vice President ng Philippine Historical Association. Magandang hapon po, Professor. Maginhawa at malayang hapon po sa ating lahat. Para mapagpalayang hapon po. Itaas ang iyong mga kamay. At kunan na natin ang bolo at iwain at magkaroon na tayo ng... pag-uusapan po natin yung mga bagay na yan na siguro marami sa atin nakalimutan na.
Unang-una siguro yung tanong mo kanina, partner, o tanong kahapon ni Chief Justice Renato Puno. na talaga bang malaya tayong mga Pilipino. May karapatan ba tayo magsabi na talagang malaya tayo? Mukhang yung pahayag kahapon ni Chief Justice Renato Puno, kanya sinasabi na hindi pa tayo lubusang malaya. Hindi pa tayo dapat magdiwang ng ganun karangya sapagkat hindi naman tayo malaya, hindi tayo malaya sa mga pangungurakot ng ating mga opisyal, hindi tayo malaya sa problema ng ating lipunan, sa sinasabi nating pagmamahal ng taong bayan sa kanilang sariling bayan. Hindi ganun eh. Hindi ganun ang nangyayari ayon kay Chief Justice Puno. Well, sir, unang-una, lahat naman tayo ay may kanya-kanyang pananaw. Kung ito ang pananaw ng ating kagalang-galang na Chief Justice, iginagalang natin yung kanyang pananaw. Kung titingnan natin yung tinatawag natin yung mga standards, meron tayong kalayaan kasi meron tayong sarili nating bansa, kinikilala tayo ng International Community of Nations na tayo ay isang malayang bansa. Meron tayong gobyerno, meron tayong eleksyon. Pero yung ibang siguro, yung ibang mga sinasabi na may corruption, na merong hindi talagang malaya mga tao, marami sa mga Pilipino mahirap, patuloy pa rin ang laban sa kahirapan. Yung economic freedom na sinasabi. O yung sinasabing economic freedom. Siguro yan yung hindi naman talaga kompleto ang kalayaan sa kahit anong bansa. Siguro kahit na yung mga mayayaman na bansa, meron din silang nararanasan na ganyan. Marami sa kanilang populasyon, sa kanilang mga citizens, sa kanilang mga mamamayan, meron din mga complaints. Tsaka oppressed, tsaka discriminated, which reminds me, may isang Pinoy dyan sa Paris, France, na pinatay ng kanyang mga kaklaseng Pranses. Kailan? Isa siyang teenager, 2 weeks ago. 2 weeks ago? Nilabas namin yan sa Balitang Europe. At kinover yan ng ating isang correspondent, si Dio Bakit raw Mojica or si pinatay? Bong Agustines, dahil nga sa diskriminasyon, dahil sa kanyang kulay, at sa pagiging isa Muslim Filipino. Pinagsasaksak siya ng kanyang mga kaklase or mga kasama sa eskwelahan. At namatay siya. Actually, nilabanan pa niya yung buhay niya, nakipaglaban pa siya sa kanyang buhay sa ospital, pero bumigay rin siya. At dahil sa tindi ng saksak na kanyang mga natamo, ito yung mga problema naman na hinarap ng ating mga kababayan abroad sa dami ng mga Pilipino, usong-uso yung mga ganyang mga klase ng diskriminasyon, hindi lang sa mga Pilipino, pati sa mga ibang lahi. Oo, Usually yung parang- crime nila, yung mga dahil iba lang ang kulay mo, yung panguang ilong mo, mga ganun-ganun lang. O mas Pero- magaling ka sa kanila. o dahil mas Naiinggit, magaling ka ano? sa kanila, o sa reliyon. Pero yun nga, at iuwi na nga nila yung bangkay nung teenager na ito this week. Uy. Professor Chua. Ayun, napanasan ko to sa aking karera bilang isang historiador at bilang isang guro ng kasaysayan, na kung gaano karami ang historiador na nagsasaysay ng kasaysayan, ganun din karami ang pananaw tungkol sa kasaysayan. Hindi sa sinasabi natin na walang truth sa kasaysayan. It's just that lahat tayo, meron tayong pinagmumulang pook o pinagmumulan. Meron tayong point of view lagi. No? So, So it's relative, parang ganun. History is relative. Yung pananaw. O Yung subjective. pananaw. Subjective. Yung facts hindi. Hindi, oo. Although pwede ring mag-away sa facts, no? Actually, The first Right. mass, no? Nireresolve ito ng Problema ng namin National yan. Historical Oo. Institute, no? Doon sa Butuan City kasi, di ba? Philippine Historical medyo emotional Association mga din. taga-Butuan dito.